Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Roger Oliveros. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin, hallelujah, sa oras nito. At pakalangisan ng mahal na Panginoon ang kanyang dakila at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Lord, leading prayer for our beloved, honorable pastor. Have mercy upon us, O God. Anoint the words, there is Jesus, hallelujah. Put thy words in our mouths, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ipaabot sa ating mahal na Panginoong Hesus at luwalhatiin. Minamahal ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa umagang ito, minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga nakapot manugang ng ating kagalang-galang na pastor, sa kanilang buong sambahayan. Minamahal ay ating ipinapaabot ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, sa mga tao na kinakasangkapan ng Diyos, minamahal, upang mga minamahal pangalagaan ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at sa lahat po ng aking beloved co-workers, beloved co-preachers, at mga katuwang sa gawain ng Diyos, ating beloved choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito, minamahal, sa dakong ito. Amen. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, sa inyong pagparito sa mahisambahan. Salamat sa ibayong kalakasan, dugtong na buhay, mga pagpapalat, biyaya, material, pinansyal, sa espiritual, minamahal, at aming dalangin na patuloy po ang kapayapaan ng Panginoon ay sumagana po sa puso ng bawat isa sa atin. Ganun din naman po mga minamahal sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, dito po sa dako ng buong mga minamahal Zamboanga, amen, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa lahat ng ating mga Muslim brothers na naabot, mga minamahal ko ng programang ito, ay magandang hapon po, minamahal sa inyo pong lahat. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pagpapala, sa kanyang biyaya. Tunay na napakabuti ng Diyos, minamahal. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya Diyos na karapat dapat purihin. Siya Diyos na karapat dapat pasalamatan, mga minamahal. Hindi mabilang sa mga daliri sa ating mga kamay ang ginawang mabubuting bagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa nga ng aking naririnig ay wala pong sapat na salita na maaari nating sambitin, mga minamahal, upang maluwalhati at maparangalan ang ating mahal na Panginoon. Maging ang salitang pasasalamat ay hindi po yan sapat, mga minamahal, para ipahayag, amen, ang nilalaman ng ating mga puso. Sabi ng aking nabasa, mga minamahal, amen, even the million angels could not express that kind of gratitude, mga minamahal, na nasa ating mga puso. Kahit po ang milyong-milyong anghel ay hindi po kayang ipaliwanag, mga minamahal, ang lalim ng ating pagpapasalamat sa kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel.
minamahal ang ating pong mga Biblia. Amen. At focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung mga cellphones natin, itago lang po muna natin yan sa ating mga bag para makafocus tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng aking narinig, kapag tayo po ay maging attentive sa pakikinig ng preaching, almost 30% lang ang ating napipick up, yung ating napupulot. Even na tayo po ay maging attentive sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, 30% lang ang ating nakukuha. Amen? Kahit makinig tayo ng taimtim, mga minamal, isulat natin ang mga talata, kahit ang mga sinasabi ng preacher ay ating isulat, 30% lang daw po ang ating napupulot. Amen? Kaya sometimes namimiss yung 70%, mga minamahal, lalong-lalo na kung mga minamahal, meron pong mga ginagawang distraction ang kaaway para hindi natin mga minamahal ma-focus ang pakinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung 30% lang po yung napupulot doon sa mga attentive, mga minamahal na nakikinig, papaano po yung hindi po sincero na nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon? Ilang porsyento kaya ang kanilang naibabaon? Ilang porsyento kaya ang kanilang napupulot, mga minamahal, na aral, amen, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mean to say, napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay, mga minamahal, magbigay ng pansin, simpatsya, amen, atensyon, sa tuwing tayo po yung nakikinig ng pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, why God manifest in the flesh. Why God manifest in the flesh. Bakit ang ating mahal na Panginoon ay nagmanifesto sa laman? Ito pong topic na ito ay napaka-interesting, mga minamahal. Amen. Para sa akin po, napaka-interesting po ng topic na ito sapagkat napakarami sa atin ang hindi natin alam, mga minamahal, kung ano po ang malalim na dahilan bakit ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, amen, ang ating Diyos, ang ating nag-iisang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, na nagmanifesto, mga minamahal ko, sa laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At meron po tayong piling-piling talata, mga minamahal, na ating napili upang mga minamahal, mapatunayan natin at maipahayag po natin kung ano ang dahilan bakit ang ating mahal na Panginoon, ang ating Diyos, mga minamahal, na may lalangat ng lahat ng bagay, ay nagmanifesto sa laman, at ito ay sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, our God that we serve is the God of Abraham. Say amen. Our God that we serve is the God of Abraham. He is the God of Isaac, and He is the God of Jacob. Also, He is the God of Ismael and God of Esau. Si Ismael, ito po ay kapatid, mga minamahal, ni Isaac. Amen? Anak, mga minamahal, ni Abraham sa kanilang alipin na si Agar, at ang pangalan nito ay Ismael. Si Esau naman, ito po ay mga minamahal, kapatid ni Jacob. Amen? They are both, mga minamahal, came from descendant of Abraham. Sila pong dalawa ay galing din po, mga minamahal ko, sa descendant ni Abraham. Ito po yung pinagmulan ng ibang lahi, pinagmulan ng ibang lipi, mga minamahal. Pero silang dalawa ay galing po sa lipi, minamahal, ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The only one God that we serve, mga minamahal, no one come after Him and no one come before Him. Amen? Ang Diyos nating pinaglilingkuran, na siyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos din, mga minamahal ko, ni Ismael, at Diyos ni Esau, itong iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na ating pinupuri, isang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Sabi ng Biblia, no one come up before Him and no one come right after Him. Mga minamahal, wala pong Diyos na nauna sa Kanya. Amen? Amen. Wala din pong Diyos na susunod sa Kanya, sapagkat siya lamang po ang nag-iisa at nag-iisang Diyos. Wala pong nauna sa Kanya,
wala pong nasunod sa Kanya. He is the only one creator, mga minamahal, na ating pinupuri at ating pinaglilingkuran. So, we are blessed among the blessed. Bakit po, mga minamahal, naunawaan natin, ayon po sa banal na Biblia, itinuro ng mahal na Panginoon sa mga propeta, itinuro ng mga propeta sa mga disipulo, at ang aral na ito, mga minamahal, ay tinanggap ng ating kagalang-galang na pastor na siyang itinuro sa atin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay iisang Diyos lang, mga minamahal, walang una sa Kanya at walang susunod sa Kanya. Amen? There is only one God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po dalawa ang Diyos, hindi po tatlo ang Diyos, hindi po marami ang Diyos. Wala tayong mababasa ng Diyos ay dalawa. Wala tayong mababasa ng Diyos ay tatlo. Regarding mga minamahal, what is written, mga minamahal, in the scriptures, wala tayong mababasa ng Diyos ay marami. Pero napakaraming setas ang nagpapatibay, nagbibigay tibay, mga minamahal, nagtuturo at nagpapaunawa sa bawat isa sa atin ng Diyos ng ating pinaglilingkuran ay nag-iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There is no other God before Him and there is no other God right after Him, sapagkat Siya lang ang nag-iisang Diyos. At ang sabi ng Biblia, itong nag-iisang Diyos na ito, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos, mga minamahal, ni Ismael at Diyos ni Esau, Diyos ng bansa ng Israel, itong iisang Diyos na ito na walang una at walang susunod sa Kanya. Sabi ng Biblia, ang nag-iisang Diyos na ito, mga minamahal, was manifest in the flesh. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang iisang Diyos na ito ay nagpakatawang tao. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ito'y sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin ang talata from the book of Isaiah chapter 43 verse 10 up to verse 11. Amen. From the book of Isaiah chapter 43 verse 10 to verse 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that he may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Amen. Aklat ng Isaiah, Kabanatay 43, talata po ay 10 hanggang 11. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Ako sa mga tuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Napakagandang talata po, mga minamahal. Isa po ito sa mga talata na konkreto, mga minamahal, na nagbibigay tibay ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa ay nag-iisang Diyos. Amen? Because He is a supreme God, wala pong limitasyon ang Kanyang kapangyarihan. Sabi ng banal na Biblia in verse 10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Therefore, we conclude na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na karapat dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, ay nag-iisang Diyos. Lahat ay magsabing Amen. Say Amen. Isang Diyos ang ating sinasamba. At sabi ng Biblia, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay wala na pong ibang tagapagligtas. Amen? If you want salvation, salvation of your soul, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ito po, mga minamahal, ay nasa kamay ng nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ngunit itong iisang Diyos na ating pong pinupuri, itong iisang Diyos na ating sinasamba, itong iisang Diyos na ating linuluwalhati, itong iisang Diyos na ating pinaglilingkuran, itong iisang Diyos na ating pinapanampalatayanan, itong iisang Diyos na ating iniibig at pinapahalagahan, itong iisang Diyos na siyang ating natatanging tagapagligtas ng ating mga kaluluwa.
sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ay nagpakatawang tao. Amen? Nagsuklob sa laman. Basahin natin 1 Timothy chapter 3, verse 16. Amen. From the first book of Timothy, chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Amen. Aklat ng unang Timoteo, Kabanata 3, talata po ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Amen. Malakas na palakpak para sa salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng English version, mas maliwanag po ang English version, mga minamahal. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Sundan po ninyo ko ng pagbasa. And without controversy, wala na pong anumang mga pagtatalo, without any controversy. Sapagkat yung word na controversy, that is pagtatalo. Amen? Hindi po kinalulugdan ng mahal na Panginoon kung tayo po ay makikipagtalo. So, ito po ay binigyan ng period, binigyan ng diin ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na salita. Without any controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. The only one God, the Supreme Creator, mga minamahal, at ang sabi ng banal na Biblia, the Lord of Lords and the King of Kings, the great God na ating pinaglilingkuran na siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay nagmanifesto, mga minamahal ko sa laman. Ang sabi ng Biblia, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, at tinanggap sa kataas-taasan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y naniniwala na ang Ama at ang Anak ay iisa. Ang ating Diyos na lumikha at lumalang ng lahat ng bagay ay nagpakatawang tao sa katauhan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, yung fullness of Godhead bodily ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ang ating pinag-aaralan, why God manifest in the flesh? Amen? Bakit ang ating Diyos na nag-iisang Diyos ay nagmanifesto, mga minamahal ko, sa laman? Bakit po siya, mga minamahal, nagsuklob sa laman? Imagine, mga minamahal, yung pagiging majestic ng Diyos, amen, yung glory, yung kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon, yung pinakamababang, isa sa pinakamababang nilalang ng ating mahal na Panginoon ay ang tao. Amen? Ngunit sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, in the end, ang purpose ng mahal na Panginoon, isa sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po niya iniwanan ang langit at nagsuklob sa laman? Mga minamahal, ang layunin ng Panginoon, amen, ang reason ng Diyos ay upang ang tao, mga minamahal ko, ay iligtas. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Hebrews chapter 9, verse 26. Ang sabi rito, mga minamahal, if God manifest not in the flesh, how can He crucified in the cross? Kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi po nagmanifesto sa laman, sapagkat ang nais ng mahal na Panginoon, ang tao ay makasumpong ng kaligtasan, ng katubusan. Because we are all, mga minamahal, totally condemned. Lahat po tayo, mga minamahal ko, ay hinukman na ng ating mahal na Panginoon. Wala na po tayong kaligtasan. Ito po'y dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, kasalanan ng ating mga ninuno, mga minamahal. Kaya naman tayo pong mga tao, lahat po tayo, mga minamahal, ay nakagapos sa tanikala ng batas ng kasalanan at ng kamatayan. Wala na sana tayong kaligtasan, mga minamahal. Dahil sa pagkakasala ng ating mga magulang, dahil sa kanila pong pagsuway, dahil sa kanilang paglabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kasama tayong hinatulan at tinukman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngunit ang Diyos ay isang Diyos na puno ng pag-ibig at kahabagan. Hindi niya hinayaan
na tayo po ay magapos ng kasalanan. Hindi niya hinayaan na tayo po ay manatiling alipin ng kasalanan. Sabi ng banal na Biblia, ang kanyang ginawa, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, amen, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay makasumpong ng kaligtasan. Hebrews chapter 9 verse 22 o 26 rather. Basahin natin aklat ng Hebreo, ang kabanata ay Siyam, ang talata ay 26. Amen. From the book of Hebrews chapter 9 verse 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Amen. Aklat ng mga Hebreyo, kabanata 9, talata po ay 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya ay magbatang madalas mula ng ikatatag ang sanlibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Amen. Amen. So if God manifested not in the flesh, how can He crucified in the cross? Paano po siya maipapako sa krus? Mga minamahal kong hindi po siya nagmanifesto sa laman. Amen? Hindi natin mapapako ang Espiritu sapagkat ayon po sa John chapter 4 verse 23 and 24, God is a Spirit and we must worship Him and in spirit and in truth. Mga minamahal, ang Biblia ang nagsasabi ng Diyos nating pinaglilingkuran ay Espiritu. Amen? Kung siya po ay nanatiling Espiritu, hindi po siya nagmanifesto sa laman, hindi po siya nagsuklob sa laman, hindi po siya nagpakatawang tao. Papaano natin maipapako ang Espiritu sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal? Di ba? Papaano natin maipapako, mga minamahal, ang isang Espiritu kung ang Diyos ay nanatiling Espiritu at hindi po siya nagsuklob sa laman? Papaano natin maipapako, mga minamahal, ang isang Diyos na siyang Espiritu kung hindi po siya nagsuklob sa laman? So ano pong sabi ng Biblia sa verse 26, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siyang nahayag sa katapusan ng panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Amen? What is the purpose? Mga minamahal, to put away sin. Alisin ang kasalanan. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal. Amen? Sapagkat we are all sinners, mga minamahal. Because we are all sinners, no one righteous, no not one. We are all totally condemned, mga minamahal. Lahat tayo ay hinatulan, hinukman na ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong kaligtasan, wala na tayong puwang para maligtas, mga minamahal, at makasumpong ng buhay na walang hanggang. Ngunit dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. What is the purpose? To put away sin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mga minamahal, upang alisin ang kasalanan sa magitan ng paghandog ng kanyang sarili. So kailangan siyang maipako sa krus. Amen. Para mapatawad ang ating kasalanan. Pangalawa, mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aaralan, if God manifested not in the flesh, how can the blood be shed? Paano pong titigis ang dugo kung siya po'y nanatiling Espiritu? Siyempre, ang Espiritu walang laman. Ang Espiritu walang dugo. Kung hindi po siya magmanifesto sa laman, magpakatawang tao, wala siyang dugo. Ano po ang purpose ng blood? Mga minamahal, the blood of Jesus Christ is the remission of our sin. Amen? Kung hindi po magpatagas ng dugo ang mahal na Panginoon, walang kapatawaran ang ating kasalanan. Kapag hindi mapatawad ang ating kasalanan, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Bakit po? Yung kasalanan natin, mga minamahal, ang nagbibigay ng lalim na conviction na tayo po'y totoong makasalanan, at dahil tayo po'y totoong makasalanan, ang ating kaluluwa ay nakaatang sa init ng apoy ng impyerno. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon that He was manifest in the flesh. At dahil sa kanyang pagmanifesto at pagsuklob sa laman, siya'y napako sa krus. Dahil sa kanyang pagpapako sa krus, tayo po'y naligtas. Amen? Siya po ay, mga minamahal, nagpatigis, nagpadanak ng kanyang banal na dugo. At dahil sa kanyang pagpadanak ng kanyang banal na dugo, mga minamahal, nalinis ang ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
Nagkaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos. Nagkaroon tayo ng access na lumapit sa mahal na Panginoon dahil hindi na tayo makasalanan, dahil pinatawad na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, first reason why God manifests in the flesh is to give us eternal life and freed us from bondage of sin and death. Yung unang-unang rason, bakit ang mahal na Panginoon ay nagmanifesto sa laman, sabi ng Biblia, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito pong buhay na walang hanggang, matagal na po itong plano ng mahal na Panginoon. Sa panahon pa po ito ni Eva at ni Adan. Si Eva at si Adan, mga minamahal, dapat sana sila'y nasa loob ng hardin ng Eden, dapat sana'y wala silang kamatayan. Amen. Dapat si Eva at si Adan ay walang kamatayan. Amen. Romans chapter 5 verse 12. Mababasa natin dyan na ang kamatayan ay pumasok sa sangsinukob, pumasok sa sangkatauhan dahil sa kasalanan. Nung magkasala si Eva at si Adan, mga minamahal, sila'y tumanggap ng sumpa at ang sumpang ito walang iba kundi ang kamatayan. Ang kamatayan ng tao ay sumpa. Say amen. Everybody shout praise the Lord. Ang kamatayan ng tao ay sumpa. Start from the very beginning, yung master plan ng ating mahal na Panginoon. Ang tao dapat ay noon pa man, wala ng kamatayan dapat ang tao. Dapat ang tao ay hindi na mamamatay. Tingnan po ninyo ngayon, mga minamahal, dahil sa sobrang bisyo, amen, sa mga pagkain, punong-puno, mga minamahal ng toxic ang mga pagkain, punong-puno ng preservative ang pagkain, bisyo dito, bisyo doon. Mapalad ng tao kung aabot ng 50, 60, 70. Pero noong unang panahon, ang buhay ng tao ay umaabot ng 969. Si Methuselah, isa pong pinakamatandang tao sa ibabaw ng lupa, umidad siya po ng 969 years old. Amen. Everybody shout praise the Lord. Pero dapat sana ang plano ng Panginoon, yung master plan ng Diyos, dapat ang tao ay walang kamatayan. Pero sabi ng Bible, dahil si Eva at si Adan ay nagkasala, ang sumpa ng kamatayan ay pumasok sa buhay ng tao, kaya't ang lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. Everybody shout praise the Lord. So ang purpose ng mahal na Panginoon, why God manifest in the flesh through our Lord Jesus Christ, sabi ng banal na Biblia, to give us eternal life. So mababasa mo in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, amen, that whoso believeth in Him should not perish but have everlasting life. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sino mang manampalataya sa ating mahal na Panginoon na hindi na makakasumpong ng kamatayan, ang kanyang masusumpungan ay buhay na walang hanggang. Yan po yung spiritual, hindi po physical ang tinutukoy ng mahal na Panginoon, kundi yung everlasting life na tinutukoy ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung buhay sa kabila ng kamatayan. Because there is life after death. Meron pong buhay sa kabila ng kamatayan. Yun po ang tinutukoy ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kapag tayo manampalataya kay Kristo, maging tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganapin ang kanyang kalooban, sumunod sa mga itinuturo ng Biblia, magtapat, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang ating masusumpungan ay buhay na walang hanggang sa piling ng ating mahal na Panginoon, at ang ating dakilang Diyos ay makakapiling natin doon sa kalangitan. Amen? Ang sabi dito mga minamahal, He gave us eternal life and freed us from the bondage of sin and death. Basahin natin John chapter 3 verse 17 and verse 18 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. From the book of John chapter 3 verse 17 to verse 18. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen. Aklat ng 1, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa Kanya
ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Amen. Amen. They are totally condemned. Those who believe it not in the name of the Son, na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, sila po'y hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia in verse 17, God sent His Son not to condemn the world, but through Him they might be saved. Ang kanyang anak ay kanyang ipinadala, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na Biblia, upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi na po hahatulan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Mga minamahal, for God sent not His Son into this world to condemn the world, but through Him they might be saved. Ang layunin pala ng mahal na Panginoon, bakit niya pinadala, mga minamahal, ang kanyang anak? Bakit siya nagsuklob sa laman? Amen? Kaya nga po sila'y litong-lito. Bakit daw may ama? Bakit daw may anak? Mga minamahal, yun po ang proseso, mga minamahal, sequence ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sila nananampalataya ng anak at ang ama ay iisa. Para sa kanila, napaka-imposible ng ama ay magpakatawang tao, mga minamahal. Amen? Pero hindi sa kanila katakataka, sa mga sorcerers, amen, sa mga witchcrafting, meron pong mga witchcraft, mga sorcerer, na pwede po silang maging aso, pwede po silang maging baboy, pwede po silang maging ibon, pwede po silang mga minamahal maging damo, kahit ano ang gusto nila, pwede silang maging daga. Yung mga sorcerers, yung mga witchcrafting, meron po silang angking black magic para mag-transform, mga minamahal, mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging hayop. Amen. Believe sila, manghang-mangha sila sa mga witchcrafting, sa mga sorcerers, na ito po ay tao, ngunit nag-aanyong hayop, pero hindi nila mapaniwalaan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kayang maging tao sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Masyado pong limitado ang kanilang kaisipan. Tinatabunan ng demonyo ng kadiliman ang kanilang kaisipan. Kaya para sa kanila, napakahirap unawain na ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan. Hirap silang unawain na ito po ay nagpakatawang tao sa katauhan ng ating mahal na Panginoon, at ang tawag sa Kanya ay anak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang purpose why God manifest in the flesh is to give us eternal life and give us freedom from the bondage of sin and death. Bigyan tayo ng kalayaan. Sapagkat tayo pong mga tao ay alipin ng kasalanan, alipin tayo ng bisyo, alipin tayo ng masasamang mga gawi, alipin tayo, mga minamahal, ng iba't ibang uri ng karumaldumal na kasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, ang layunin ng Panginoon, bakit siya pumarito sa lupa? To give us freedom from the bondage of sin and death. Bigyan tayo ng kalayaan. Ngayon, malayang-malaya tayong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay po natin ang kapangyarihan upang pagtagumpayan ang kasalanan. Dati wala tayong kapangyarihan to overcome sin. Amen? Kaya napaka-sinful yung ating living. Yung lifestyle natin ay napaka-sinful. Napaka-makasalanan. Pero nung makilala na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, the Lord give us power to overcome, mga minamahal, sin. Amen? Yung espiritu ng kasalanan, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan to overcome sin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon para mapagtagumpayan ang kasalanan. Dati hindi natin kayang pagtagumpayan ang ating kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Ano mang gustong ipagawas natin ng masamang espiritu na nasa atin, ito'y ating ginagawa. Pero mula nang makilala natin ang Diyos na makapangyarihan, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang pigilan ang kasalanan, labanan ang kasalanan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawa, mga minamahal, second reason why God manifest in the flesh, to give us abundant life. Not only abundant life, but eternal life. John chapter 10, verse 10, laktaw po tayo sa 28. Amen. From the book of John chapter 10, verse 10, and jump to verse 28. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy.
I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Aklat ng 1 Kabanatay 10, talatay 10, talon po sa 28. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumugsa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Sa 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Bible, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Wala po siyang mabuting dala. Wala po siyang dalang pagpapala. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wag nating piliin ang pumanig, mga minamahal, sa gawa ng kadiliman. Amen? Pumanig tayo sa mabuti. Pumanig tayo sa liwanag. Pumanig tayo sa tama. Pumanig tayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung hahayaan natin na maging alipin tayo ng kasalanan, hahayaan natin na maging alipin tayo ng mga minamahal karumihan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay mapapahamak, mapapariwara ang ating mga kaluluwa. Because Satan come to kill, to steal, and to destroy. Hindi po siya pumunta rito para iligtas tayo. Hindi po siya pumunta rito para pagpalain tayo. Ang layunin ng kaaway, bakit siya pumunta rito sa lupa, ay po upang pumatay, upang pumuksa, sabi ng Biblia, at upang, minamahal ko, magnakaw. Amen? And that they might, mga minamahal, have it more abundantly. Sabi ng Biblia, the thief cometh not, mga minamahal, but for steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang purpose ng mahal na Panginoon is napakabuti. Bigyan tayo ng abundansyang buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. What is abundant life? What is abundant life? Yung buhay na malalaki ang bahay. What is abundant life? Yung buhay na marami kang pera, that is abundant life. What is abundant life? Yung buhay na kaya mong kainin kahit gusto mong kainin, that is abundant life. Ano po yung abundant life? Yung abundant life, mga minamahal, yung buhay na punong-puno ng kapayapaan, yung buhay na punong-puno ng katahimikan, yung buhay na matiwasay, yung buhay na maayos, at ang buhay na payapa, ang buhay na punong-puno ng kagalakan, ang maayos na buhay, ang matiwasay na buhay, ito'y mararanasan lamang natin sa piling lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Hindi na natin kailangan pang maging mayaman para maging masaya. Paglilingkuran lamang natin ang tapat ng Diyos, ang kagalakan at kasayahan ng ating puso na ating inaasam. Ito'y ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na natin kailangan pang magkamahal ng napakaraming salapi. Mga minamahal, kumita ng limpak-limpak na pera para maging masaya. Hindi po yan ang kasayahan ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Maraming mga taong masasaya, humihiga sa salapi, merong limpak-limpak na pera sa bangko, mga minamahal. Ngunit hindi nila maramdaman ang totoong kapayapaan at kagalakan. Ngunit tayo na umiibig, tayo na naglilingkod, tayo na nagtitiwala, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo sagana sa mga material na mga bagay, ngunit ramdam naman natin ang kapayapaan, bunga ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ibibigay ko sa kanila ang abundansyang buhay, sa iyo, sa akin, na nagtitiwala, mga minamahal, yung abundansyang buhay, yung buhay na ligtas. Yung abundansyang buhay, yung buhay na tahimik. Amen? Yung abundansyang buhay, yung buhay na nandyan ang pag-ibig naghahari sa buong sambahayan. Yan po ang abundansyang buhay na ipinangako ng mahal na Panginoon. In verse 28, sabi ng Biblia 10 verse 28, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Amen? At kailanmay hindi sila malilipol. Everybody shout, praise the Lord. Those who believe in Jesus, sabi ng Biblia, ang ibinigay ko sa kanila, mga minamahal, ay abundansyang buhay, at kailanman ay hindi sila malilipol.
kailanman ay hindi sila mabubuwal. That is word, malilipol. Kailanman ang sinumang nagtitiwala sa Diyos, say amen? Say amen! Ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi malilipol. Ang sinumang nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mabubuwal. Kaya sinabi ng Biblia, mga minamahal, amen, 1,000 ang mabubuwal sa inyong harapan, 10,000 sa inyong mga tagiliran, ngunit kayong mga anak ng Diyos ay mananatili kayong matatag. Bakit, mga minamahal? May Diyos na mag-iingat sa inyo. Mababahala ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Kagaya nitong nakabimbing gera, mga minamahal, ng China. Amen. Ang buong Pilipinas ay nababagabag. Ang buong Pilipinas ay natatakot dahil baka nga naman lusubin tayo ng China. Wala tayong kalaban-laban. Totoo po yan. Amen. Kung armas ang pag-uusapan, wala tayong kalaban-laban sa China. Pwede nila tayong pulbusin at burahin sa mapa. Dahil sa kanila pong mga nuclear weapon, mga minamahal, kanila pong mga armas. Wala tayong kalaban-laban kung armas ang pag-uusapan. Pero kapag pag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos, nating pinaglilingkuran, kaya nating igiwagayway ang ating mga kamay at isigaw na atin ang tagumpay. Hindi pa nagsisimula ang gera, pero sa bansa ng Pilipinas, atin ang tagumpay. Bakit? Nandito ang totoong Diyos, nandito ang propeta ng Diyos, nandito ang mga anak ng Diyos kapag sama-samang manalangin. Ang lahat ng kapatiran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang missiles, mga minamahal, na bababa dito sa bansa ng Pilipinas. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sometimes, nararamdaman natin yung pagkatalo at pagkagapi dahil ang ating tinitingnan ng lakas ng kaaway, hindi ang lakas ng ating kakampi. Sometimes, natatalo tayo dahil nakapokus tayo sa kapangyarihan ng ating kaaway, hindi tayo nakapokus sa kapangyarihan ng ating kakampi. Sometimes, natutumba tayo, nabubuwal tayo dahil nakatutok tayo sa dami ng kaaway, hindi sa dami ng ating kakampi. Say amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa panahon ni Prophet Elijah, siya po'y meron pong isang apprentice na si Gehazi. Amen. Sila po'y napalibutan ng sundalo ng Assyria, yung kanilang lugar. Napalibutan ng sundalo ng Assyria. Si Gehazi lumapit kay Elijah. Siya'y takot na takot, nagsusumbong. Sabi niya, Panginoon, napakaraming kalaban. Tayo po'y mamamatay ngayong araw, ang sabi niya. Ngunit ang sabi ni Elijah, magtiwala ka, may Diyos tayong makapangyarihan. Anong ginawa ni Elijah? Mga minamahal, or rather ni Eliseo, ipinanalangin si Gehazi, mga minamahal, na buksan ng mahal na Panginoon ang kanyang mata. At pagkatapos niyang ipanalangin, liningon, mga minamahal, ni Gehazi ang kanyang paningin sa paligid, mga minamahal, ng kampo. Nakita niya na mga minamahal ang mga kalaban, at nakita niya sa likod ng kalaban merong laksang mga anghel, mga minamahal, na pinadala ang ating mahal na Panginoon upang proteksyonan ang mga tao ng Diyos. Sabi ng banal na Biblia, kapag magtiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo mabubuwal. Say amen. Gitna ng pagsubok, hindi ka mabubuwal dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Sa gitna ng problema, hindi ka mabubuwal dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Sa gitna ng mga katitisaran, hindi ka mabubuwal sapagkat nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi malilipol ang sinumang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng banal na Biblia, hindi sila malilipol at hindi sila maagaw ng sinuman sa aking mga kamay. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sila maagaw ni numan sa aking mga kamay. We are safe and secured kapag tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Nakakatakot na bagay, isang karimari-marim na bagay ang mahulog mula sa kamay ng mahal na Panginoon. Yan ang pag-ingatan nating mainam na kahit ano ang mangyari ay hindi tayo mahulog mula sa kamay ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag nasa kamay ka ng Diyos, wala kang dapat ikatakot
Kapag nasa kamay ka ng Diyos, wala kang dapat ikabahala. Si Daniel itinapon sa lugib ng leon, pero walang pangamba sa kanyang puso dahil alam niya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Just imagine, 3 araw, mga minamahal, ilang araw na pong gutom ang mga leon. Dapat sana paglapag ni Daniel doon sa lugib ng leon, kakainin siya agad-agad ng mga leon. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel. Sabi ng banal na Biblia, the angel of the Lord encampeth round upon the righteous. Kapag matuwid ka, ang Diyos ay magpapadala ng mga anghel sa gitna ng panganib, sa gitna ng kapahamakan, sa gitna ng disgrasya. May anghel ang Diyos na ipapadala upang ikaw ay iligtas. Tinikom ng mga anghel ang bibig ng mga leon. Hindi po kinain si Daniel dahil si Daniel ay nagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, ang buhay mo, kapatid, ay nasa kamay ng mahal ng Panginoon. Matutulog ka, sabi ng Biblia, katulad ng bata. Payapa, mga minamahal, tiwasay, walang pangamba, walang takot. Matutulog ka katulad ng bata, mahimbing ang iyong pagkatulog. Bakit po, mga minamahal, kapag natutulog tayo, nananalangin tayo na mahal ng Panginoon, ingatan mo kami sa buong magdamag. Ikaw ang maglagay ng mga anghel sa sulok ng aming mga tahanan. Sila'y utusan mo na ingatan kami hanggang sa umaga. Kaya payapa kang natutulog, mga minamahal, dahil ang puso mo ay pinapayapa ng mahal na Panginoon. Walang sino mang makakaagaw sa iyong kamay. Everybody shout, praise the Lord. Iyasa sa mga reason ng mahal na Panginoon why He manifested in the flesh to give us abundant life. Amen. Yung buhay na secured, yung buhay na safety. If we talk about safetyness and security, yan ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ibang tao, may mga bodyguard, may mga alarm sa bahay nila. Amen. Ang lalaki ng aso na bantay sa kanilang bahay, pero hindi pa rin sila payapa. Pero tayo na mga anak ng mahal na Panginoon, payapa at payapa nating itinitiwala ang ating mga buhay. Dahil alam natin, may Diyos tayo na nag-iingat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Last verse po, inamahal. Third reason why God manifest in the flesh. 1 John chapter 3 verse 8. Ang sabi ng Biblia, third reason why God manifest in the flesh and dwelt among us is to destroy the works of the devil. Amen. From the book of 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Amen. Aklat ng unang 1, Kabanata 3, talata po ay 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Amen. Amen. What is the third reason why God manifested in the flesh? He came to this world. The reason is to destroy the works of the devil. Amen. Biktima tayo. Biktima tayo sa gawa ng kaaway. Cancer, TB, leukemia, diabetes, AIDS. Iba't ibang uri ng karamdaman na wala na pong kagalingan na nagpahirap sa atin. Ang iba sa atin wala ng pag-asa, mga minamahal. That is the works of the devil. Wala tayong peace of mind, peace of heart, magulo ang pamilya, masamang ugali, masamang tao tayo, kriminal tayo, pumapatay tayo ng tao, masalimot ang ating buhay. That is the works of the devil. Amen. Everybody shout, praise the Lord. But God, the only one God, manifest in the flesh. Sa katauhan ng ating mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. What is the purpose? Mga minamahal, to destroy the works of the devil, mga minamahal. At tayo po'y pinagpala. Lahat tayo na narito, minamahal,
Salamat sa mahal na Panginoon na siya po ay Diyos na nag-iisang Diyos na nagpakatawang tao sa katauhan ng mahal na Panginoon. At ngayon, anumang gawa ng kaaway sa ating buhay, ito po'y winasak na ng ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 8, sabi ng Biblia, ang gumagawa ng kasalanan ay ang dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon, upang iwasak ang anumang gawa ng dyablo. Mga minamahal, we are protected by God. Wala tayong dapat ikabahala sapagkat tayo binabalot ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at ang dugo ng ating buhay na Diyos ang siyang ating kapangyarihan upang pagtagumpayan ang anumang gawa ng kaaway. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa mga oras dito dahil sa kanyang labis na pag-ibig, iniwanan niya ang langit. Dahil sa terribling pag-ibig ng Diyos, iniwanan niya ang langit. Purihin ang mahal na Panginoon, pag-ibig na hindi masukat, pag-ibig na hindi mapapantayan, mga minamahal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kanyang terribling pag-ibig, dahil sa kanyang malabis na pag-ibig, pag-ibig, mga minamahal na walang kapantay, iniwanan niya ang langit para sa iyo. Sino ka ba kung iisipin lang para bigyan ng oras at pansin ng mahal ng Panginoon tayo makasalanan? Wala tayong kwenta, minamahal. Tayo po'y mga basahang marumi at makasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay walang tinatanging tao, hindi niya tinignan kung sino ka o ano ka. Tinawag ka ng mahal na Panginoon para ibigay ang abundansang buhay, buhay na sagana sa piling ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras nito, minamahal. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, mga mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Kami yung tinubos. Kami yung tinubos mula sa pagkakasala. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa ating buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay. Rin mo ang sala ko, hirap at dusay, linis mo hanggang sa pamayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa iyo nabuti na iyong puso, ang tulad kong Unawain natin mainam at misay na awitin. Huwag tayong uuwi na hindi maramdaman ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Shout hallelujah! dahil sa'yo, Panginoon, dabuti mo. Wala nang ibang Lyrics, kindly, lyrics. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang lunay, hinari mo ang salay ko, hirap magkusay, tinis mo hanggang kamatayan, pinaglaban ko ako.
ko'y dahil sa'yo, Panginoon, kahit huli ko. Sa landas ng tatangin ko, Panginoon, Ikaw ako'y samahan mo. Hallelujah. Panginoon, Sadyang kabuti na iyong puso. at tulad Sadyang kabuti na iyong puso. luwas ka at aking Sadyang kabuti na iyong puso. Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Patuloy natin awitan ang mahal ng Panginoon. sa landas ng tanging ko, Panginoon, wala ko'y samahan mo. Panginoon, sadyang kabuti na Iyong puso, pagtulad ko'y ligtas mo doon sa kapatid. Hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Ang buhay ko dahil sa'yo. Panginoon, kahit mundo. Panginoon, sadyang iyong puso. Ang buhay ko'y niligtas. Sa kapatid ating inaaral, ang pagbuhay pa sa ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon, Yes, Lord. kahit huli mo. Salamat. Panginoon, Salamat, mahal na Panginoon. kahit Maraming salamat. Salamat, Lord, sa iyong labis na pag-ibig. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi masukat, mahal na Panginoon. Iniwan mo ang langit dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw ay nagsuklob sa laman sa katauhan ng aming mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon, na kami iyong tinubos mula sa tiyak na kapahamakan, mahal na Panginoon. Tunay na dakila, tunay, mahal na Panginoon, na ang puso mo, O Diyos, ay dakila. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Ngunit buong puso kaming nagmapasalamat na kami yung tinawag at pinili upang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Sa oras nito, minamahal, habang ramdam natin ang presensya ng Diyos, tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Tayo po'y buong puso magpasalamat. Magpasalamat sa mahal na Panginoon. Mga minamahal sa kabutihan ng Diyos, sabi ng Biblia, siya po'y pamarito upang wasakin
ang anumang gawa ng kaaway sa ating buhay at tayo po'y nagtagumpay, minamahal. Dahil tayo naglilingkod ngayon sa mahal ng Panginoon. Manalangin po tayo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal ng Panginoon, kami nagpupuri. Kami nagpapasalamat, mahal ng Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na walang katulad. Pag-ibig mo na hindi masukat, mahal ng Panginoon. Kami yung tinawag, kami yung tinubos mula sa tiyak na kapahamakan. Iniwan mo ang langit, mahal ng Panginoon, at ikaw ay nagsuklob sa laman. Inalay mo ang iyong sariling buhay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay naghirap. Ikaw ay nagpasakit, mahal ng Panginoon. Napako ka sa krus. Ikaw ay nagpadanak ng iyong banal na dugo para sa amin, mahal ng Panginoon. Narito kami, tapat na maglilingkod sa iyo, mahal ng Panginoon, bilang tugon sa kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay, mahal ng Panginoon. Panghawakan mo kami, palakasin mo kami sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte ng ating katawang may karamdaman. At kung tayo po'y may mga problema, mga prayer request, spoken request, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ganon din naman po sa lahat ng ating pong mga webcast viewers po, mga minamahal, ilagay po ninyo yung mga kamay, mga minamahal sa mga screen ng inyong mga gadget. Sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Narito kami sa iyong banal na harapan, tumutulog kami at nagsusumamo na kami iyong patuloy na kahabagan at kaawaan. Mahal na Panginoon, inat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat iyas namin sa paunang panalangin ng malapastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong uri ng karamdaman, gumaling, problema, malutas, cast out right now in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demonyo ng karamdaman, panghihina, panlupaypay, demonyong panlamig at pag-alinlangan, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, in Jesus' name, amen and amen. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Minamahal, lahat po tayong tumayo. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Dawalatiin po ang dakilat